Nangako siya na maging professional sa aming usapan, hindi katulad ni General Casimero na unprofessional. Tingnan natin kung gaano ka-professional ang Silver Boys. Silver Boys, ayaw ko na maging unprofessional pagkagaya ng ginawa ni ni Casimero Ano ba? Kailan naman Ano bang update? Sa'yo, brother? Okay. Bro, seryoso muna tayo kasi yung mga na-post after nung nangyari kaninang pagka-overweight, seryoso yon at napakalaking bagay nun para kay Casimero. 'Di ba? Naipakita mo na kanina doon sa ano nga bang page yon nung Japanese page yun Ano, yung balita o yung ano? Itong yung ito? balita. Yahoo? Yeah. Ito? Hindi, yung after the weigh-in Yung after the weigh-in. Ito nga. Over 1 kilogram. 10 minutes Then, late. Nakalimutan yung passport. Pinakahuli mong pinost. Pinakahuli yung Twitter? 128 pound weight limit. Yan, yan. Yan. Oy, ba't ganun? Teka, wait lang. Okay. So, yun Pao, yung 128 na weight limit na yan, kumbaga, consider it done na yan Pagka ganyan, kung yan ay may katotohanan. Nakikinig mo ba? Parang, naririnig kita, parang talo na to pag ganito bro, kasi 128, piga na siya. Okay. Bro, kukwentuhan ko lang yung mga audience natin. The time na si General Casimero is still fighting under the umbrella of MP Promotions, Knuckleheads, ni Sir Sean Gibbons, no? Yung mga laban niya po under MP Promotions, actually may allotted lang talagang rehydration clause ang mga sanctioning bodies, Pao. Alam mo naman yan, IBF 10 pounds, di ba? Alam mo ba yun? Yes, 10 pounds. Yes, 10 pounds. Okay. Bawal lumampas. Yes, after the second day weigh-in, kapag nakuha mo yung 10-pound na limit, you can still eat. Okay? Oo. Sa iba naman, may mga iba-iba naman silang rules. Yung WBC naman, kahit malayo pa on this kailangan may timbang ka na. Oo. Yes. Oo. Yes. Ngayon, itong nangyari sa kanila, although naniniwala ako pa, matutuloy pa ganitong laban na to kasi non-title bout naman to. So, yung pagka-overweight, matutuloy yan, but maraming consequences. Number one, yung rehydration na hinihiling ng kampo ni Saul Sanchez, rehydration clause, malaking bagay po yun. At dun mo makikita din na hindi magpapagulang yung team ni Sanchez, mga kaibigan. Dahil kung lilimitahan nila sa 128 Pao, ilan lang yun? Teka, hindi ba unfair to? Parang unfair naman yata. Hindi ba dapat at least 122, 132 man lang? At least, yes. But I don't know kung anong naging pag-uusap. Grabe naman to. If that will be the case, bro, I think hindi naman natin parehas nakita yung kontrata Di ba? Yung kontrata nila, confidential yan. Pero grabe yung 128. At least 10 pounds naman from the contracted weight. Kasi, ganito yan, Pao. Upon the creation of the contract, kapag may alam kayo, let's say ang kalaban ko may known weight issue, maaring ipalagay ko yun sa stipulations ng contract para mapuwersa yung kalaban ko to really make weight. Let's say, pag hindi mo nakuha yan, hanggang 5 pounds ka lang sa magiging rehydration mo. Or may penalty ka per pound, ganito babayaran mo sa akin. Or, isa pa, which is very common, mas malaking glove na gagamitin mo. And dito, Pao, Japan to 99% mas malaking glove ni Casimero dito. Doon pa lang malaking dagok sa kanila doon. Malaking dagok kung 10 ounce ang gagamitin ni Casimero kasi his only chance is to knock out Sanchez early rounds, first 3 rounds. Kung 8 ang glove niya, kung magiging 10 pounds ang glove ni Casimero, mas lalabo yung tsansa na kuha siya ng magandang tira na magpapatulog kay Saul Sanchez. Kasi kung may mga boksingero tayo nanonood, Pao, yung 2 ounce differential na yan, 8 ounce versus 10 ounce, ang laki na nung
impact sa isang professional fight. Ang 10 ounce po mga kaibigan, kung hindi ako nagkakamali pa, if my memory serves me right, ang gumagamit niyan welterweight pataas 10 ounce. Tama ba? Mm. O, di ba? Tama ba? 10 ounce Mga pataas ang mabigat. gumagamit, welterweight Mm. pataas. O. So, kung 122 pounds tapos naka 10 ounce gloves ka, if you remember, Pao, Senator Manny Pacquiao in his first defeat, second defeat. Second ba first? Doon sa Thailander, mas Body malaking shot. glove ang pinagamit sa kanya doon. 'Di ba Pacquiao fan ka? Oo, Pactards, Diba, Pactards. ano dati. yung second defeat ni Manny Pacquiao, mas malaki po yung glove na suot-suot niya doon. Oo. That was 10 ounce. And I believe kahit yung first defeat ni Sir Manny, parang 10 ounce yung gamit niya, yung kay Rustico Torrecampo. Oh. Parang gist din yung gamit niya doon. Ngayon, mas malilesen yung opportunity ni Casimero na ma-knock-out si Saul Sanchez, which is, I believe, and I think, ganun din ang sa pantaha mo, that the only chance of General Casimero is to knock out Saul Sanchez the first Early. 3 or 4 rounds. Early, yes. Yes. Okay. Dito tayo. Yun, glove yun. Glove muna pa. Ito, number 2. Yung rehydration. Sa mga nakaraan pong laban ni General Casimero, wag na natin isama yung hindi siya under MP. The fights that he was under MP promotions, 20 to 25 pounds po ang kanyang rehydration. Wow, laki, no? Yes. Some of the 20 to details 30 pounds. Yes. Okay, Oo. may sanction doon, yes, suspension. Minsan isususpend ka ng 6 months. Hindi ka naman lalaban agad after 6 months or after Correct. 3 months. Minsan sinususpend ka ng commission ng CSAC 3 months kapag ka way over the rehydration ka. Kasi most of the time mga at least 15 pounds pwede. Mm-mm. Pero kung mga 20-25, talagang mabigat na yan. Laki. Sususpendihin ka ng komisyon after your fight. So, yung pala isang sikreto niya, kaya malakas. Mabigat siya sobra. Sa Rigondo, bro, 20 to 25 pounds over siya if I'm not mistaken. Hindi over, after the rehydration. So, after the weight. So, kung makikita nyo, kung babalikan nyo, yung laban niya kay Rigondo, ang lapad niya dun. So, sabi nung kanina yung umakyat sa'yo, Pao, Casimero is actually a weight bully. Totoo yun. So, after that, ito pa yung tingin ko medyo masasaktan si Jason, yung kaibigan mo. Kasi, every guhit, Pao, most of the time, sa stipulated in the contract, kada pound may kaakibat na presyo. So, kung 1 kilogram, 2 pounds yon sa official weigh. Let's say after the second attempt, 1 pound over na lang siya. Meron pa ring at least pinakamababa 10% na maliles sa, I think, sa kanila. Depende pa rin sa kontrata nila. Na maliles sa premyo ni Casimero at ililipat sa premyo ni Sanchez. Oh, shoot. Yun ang masakit. Yun nga sabi ko dito tatry, susubukan nila. Alam mo naman, ganun sa pera. Magpabawas ka na ng timbang kaysa makipag-negotiate tayo na bawasan ka. So, doble na. Bawas na. Bawas pa pera. Bawas pa yung timbang. At bro, yung mga nagsasabi naman na hindi naman namin alam kung susundin ni Casimero yung 128 pound limit na yan. The day of the fight. Mas malala yun, bro. Kasi kung hindi nila susundin yun, knowing Japan Commission, mahigpit yan. Ma-disqualified siya. Yes. Pwede kang ma-disqualify or hindi lumaban si Sanchez, resulting for you not to get your purse. Hindi mo makukuha premium mo. So sa tingin ko, they will be obliged to limit yung pag-rehydrate po ni General Casimero. Kaya lang kung 5 pounds lang ang kanya kakainin, baka pastil lang ang kainin yan. Ang problema, bro, I think they want to oblige. Kaya ba nila? Kasi parang ang weigh-in nila hindi natatapos hanggang laban. Nagwe-weigh-in pa rin sila. Yes. Yung 128 na yan, parang hirap na.
That's the interesting question, bro. Kung paano nila gagawin yan. Hindi pa ako nakakakita niyan eh. Parang ano Imagine. nagwe-weigh in sila, ganyan, weigh in pa rin yan. Tsaka parang lugi naman sila dyan sa 128 na yan. Well, that's the price that you have to pay kung overweight ka. Talagang may mga disadvantage ka na kapag ka hindi mo nakuha yung timbang. Yan po yung yan yung kahalagahan ng nakukuha mo yung timbang. Sabi nga ni Sir Memo, actually, ang ganda nung sinabi ni Sir Memo kanina eh. Ito. Ayan, discipline and guidance. Yan, no? Kasi, let's say, sabihin na natin, ibigay na natin, may disiplina pa rin kahit paano si Casimero. Sige, sabihin na natin, ibigay natin sa kanya. Let's give him the benefit of the doubt. Pero yung guidance pa, wala. Guidance sa pagbablog yata eh, kasi ang galing ng vlogger eh. That's the question, yung guidance. Yeah. Kanino sila? Sino ang nagigiya? Sino ang nagmamando? Sino ang boses na may pinaka-final say? Kasi kapag ka parang magagawa mo lahat ng gusto mong gawin, walang nakakapagpuwersa sa'yo, let's say, ayoko na mag-jumping rope. Pagod na ako eh. Okay, ako boss. Hindi mo ako mapipilit. Yun na. Diba? Hindi kaya ni Diba kasi pag takot ka mawalan ng pera, hindi ka makakontra. Oo. Diba? Parang yung mga ibang mga tao takot kontrahin kasi ayaw nilang mawala yung connection nila kay Casimero. Kaya yun ang nangyayari. Pero ako bro, ako yung saksi sa kung paano i-handle professionally nila Coach Memo Heredia, Coach Nonoy Neri, yung mga kahit mga superstar bro eh. Kasi si Sir Memo, marami ding hawak ng mga star fighters yan. So, kahit ayaw mo na, let's say, exhausted ka na sa sprints, yun yung malalasa ka kay Coach Memo pag yung mga sprinting, let's say, sprint day ngayon, nako, ang mga, lalo na si Casimero, nako, sprinting ngayon bro, kapoy kaayo na naman yan. Kapoy talaga. Grabe magpa-sprint training yan si Sir Memo Heredia. At kahit ayaw mo na, you still have to finish his program. May aparatong nilalagay si Sir Memo sa dito sa may parte ng puso mo to check yung heart rate. So, sabi niya sa akin, ang in-explain ni Sir Memo noon, sabi ko, Sir Memo, what is the purpose of that? So sabi niya, we can actually calculate, we can determine if he is already in condition depending on his heart rate. If he's going to sprint and his heart is beating fast or kaya nahihirapan yung puso mo, magbibit ng malakas yung puso mo eh, magbobomba eh. Pero kapag kahit ang bilis na ng takbo mo pero relax pa rin yung puso mo, yung heart rate mo masusukat sa heart rate yun, ibig sabihin, nandun ka na sa kondisyon. Yun correct. Yan. Yun po yung wala kapag wala ka ng mga ganong klaseng professional na dinedicate ang kanilang buhay para sa pag-aaral ng disiplinang yon, strength and conditioning. Baka naman kasi mahal yan. Mahal talaga. hindi mo alam mo namang bro. Alam mo namang kailangan kong magpagawa ng bahay ako na kaya ko na yan. Yun lang. So, napaka-interesting kung papaano niya i-handle yung pressure bukas. Kasi kung itatry niyang in-knockout, mas malaki glove niya. Magtitipid siya ng hangin hanggang anong round kasi diba, I think he's gonna risk it. Mahirap he's gonna have to risk it in order for him to, he just gonna have to risk kasi hindi rin siya tatagal pag sa kalaban niya yun lang, may laban siya sa lakas. Pero I have a question. Go ahead. Sige. Sige, go. No, I just wanted to ask you this question regarding because ikaw, you've worked with promoters, you know the idea of the promoters. For me, I feel bad sa Treasure Boxing. May main event nila, wala na naman doon sa press con. And this looks bad para sa promotion. I heard that this could be another parang audition para ma-extend ang contract. How do you feel that this would affect his promotional contract with TBP or with others and his chances as well with Inoue? Well, alam mo, ito lang masasabi ko. Lahat ng mga Casimero fans, you have to be thankful to Masayuki Ito. Correct. Kasi siya lang ang nag-iisa na nagbigay pa ng tsansa kay Janriel Casimero. Although, suntok sa buwan yon, hindi niya alam kung, di ba, nag-invest siya eh. Di ba? Kung yung ibang promoters, hindi na sila magtatapon pa ng effort to promote a guy like him. But, since newbie promoter si Masayuki Ito,
and somehow nagtitiwala pa rin siya, pero ganyan pa rin ang pinapakita sa kanya, you have to thank the guy. Kayong mga fans ni Casimero na talagang diehard, kasi kung yan ay talagang nakailang ulit na ilang ulit na yung laban na, 'di ba, may ganyan. Oh, hindi lang sa sales, ang daming issue paglaban. Ngayon, itong laban na ito, determining factor to, let's say may nangyari ng sablay sa weigh-in, ang aantayin na lang siguro nito ni Masayuki Ito is yung result ng laban bukas. If he will still be promoted next time, o kung may next time pa ba, o wala na. So lahat po ng burden na ito, nakaatang na ito sa kampo ni Janriel Casimero. Everything to lose sila dito sa laban na ito. Kaya kailangan kahit against all odds, Pau. Phil Collins sila dito, against all odds sila dito. So, wala. No choice ka. Kung umatras ka naman, uuwi kang wala kang dala. Yeah, eto nga kaya nga I feel bad. Sa ako, nagagalit ka sa akin paminsan-minsan, bakit ko kinakampihan. Kasi gusto kong bigyan ng pagkakataon Gusto ko silang bigyan ng pagkakataon at dahil isa naman talaga si Casimero pinakasikat, pero ay sobrang na-disappoint ako, bro. Ang hirap talaga ipagtanggol. Tama ka. Ang hirap pagtanggol. Siguro, tatanungin kita on your side, being with Sean Gibbons. Hindi mo sinagot kasi yung kay Inoue. Kung sakali ba na bumalik siya, pwede ba talaga yung Inoue? Alam mo, bro, hindi ako naniniwala na sa post mo hindi mo nakita yung yung comment ni Sir Sean. Hindi, nakita ko. Pwede ko ba pakita? Okay lang. Pwede ko ba pakita? Wag na. Mga negative kasi kay Sir Sean, kaya hindi ko pinapakita Hanapin na lang nila. Pero ang mga Amerikano kasi, real talk yan. Hindi yan mag-sugarcoat. Kung ano yung nararamdaman nila, sasabihin nila talaga. Kagaya ko. So, kung ano yung naririnig o nabasa mo, bro, sa comment ni Sir Sean, ikaw na mag-interpret. Diba? Kailangan pa ba interpret yun? Di ba? Actually, bro, ito siguro pahapyaw. Somehow naawa sila kay Ito. Kasi kaibigan ni Sir JC yan Mabait naman yan si Masayuki Ito. So, parang naawa sila dahil you're spending money. 'Di ba? But walang balik. Hindi na re-reciprocate yung efforts mo as a promoter to promote him, to pay him still, but ang output hindi na ibabalik yung yung paniniwala mo. Sa hype, 'di ba? Magpo-post kasi alam mo, tama ka dun sa sinabi mo. 5 days or 6 days ago nag-post na sila na wala na daw problema sa timbang. 'Di ba? Guys, yung mukha ng dapat 122 na, yung mukha niya kanina. Correct. Oo. Ganong mukha yung malapit na doon. Pero kung yung alapad pa nung 5 days ago, 'di ba? Hindi nyo kami maluloko, nag-content ako noon Hindi nyo kami diyan papapaniwala. Kasi kahit si Pau Salud, nung nag-weigh-in tayo sa Manila dati, alam mo kung anong itsura kapag grabe talaga. Grabe. Kaya nga sabi ko sa kanila, ang ganda ng katawan. Pero 122, di yata. Pang model, pero pang 122 mahirap. Yes. At ito pa, Pau. Pinasa ko sa iyo yung convo namin ni Sanchez, wag mo na lang ipakita kasi grabe ka, grabe. Ang reaction mo lang grabe naman. Kaya nga, so si Saul Sanchez, alam po niya na may plano si Janriel Casimero to knock him out the first 3 rounds. Aware siya doon. Aware siya doon. Ngayon, alam din po ni Saul Sanchez, lalo na ngayon, alam niya na body shot po ang key dito. Lalo na ngayon, alam mo yan, Pao, pag may mga boxing event, pag may nahirapan sa timbang, lalong pinupunteriya sa tiyan. Tatawanin, oo. Yes. And the fact na ayaw po ni Janriel Casimero na matatamaan sa tiyan. Tapos yun pa yung punteriya sa kanya. Men, 'di ba? Parang let's all wait kung ano po ang mangyayari kahapon bukas kung magagawan pa rin ba nila ng mga diskarte kagaya ng Uguni. Pero ikaw, ano sa tingin mo? Diba? Anong prediction mo? One thing about Janriel Casimero,
ang pwede niyang dalhin bukas ay yung pagka-veterano niya. Mm. Diba? Pagka-veterano ka, kulang ka sa hangin, may ano ka, meron kang Diskarte. may escape plan ka. Let's say kulang ka sa lakas, may escape plan ka. 'Di ba? Napagod ka, may mga delaying tactics ka. 'Yun ang meron siya. Ngayon, ang tanong, hanggang kailan niya pwedeng gamitin 'yon bukas? 'Di ba? At gaano ka-effective gayong yung kampo ni Sanchez alam yung mga ganong tactics niya. Kasi kay Oguni nagawa niya 'yun eh. Nagawa niya kay Oguni. But ito pong si Sanchez, guys, this guy is actually fighting 3 to 4 times a year. He's very active. His last fight was July against our countryman Arthur Villanueva. I spoke, ewan ko pa kung kinausap mo si Arthur, kung kinausap mo si Vincent, sparring partner ni Vincent Astrolabio yan against his fight laban kay Moloney. Tapos yung ano niya din kay Moloney, yung laban niya kay Moloney, kinausap ko yung mga Pilipinong nakatrabaho niya. Okay? But lahat sila, ang sinasabi, sir, matibay yan, matiisin yan, durable yan. So, kung durable ang kalaban mo, men, di ba? Pray for Casimero. Yun yung hashtag ko, pray for Casimero. Pero nakakalungkot nito, ang dami pa ring mga fan na okay naman sana na nasuportahan si Casimero. Parang minabasama nila yung sinasabi. Ang ganda na sinasabi mo ngayon, ano? Ito lang naman yung request ko sa'yo eh. Actually, sabi ko sa kanila, hindi kayo magkapareho, pero may sense yung sinasabi ni SB. Yung atake lang niya talaga, kasi malakas talaga ang mga kasarian. Pero may fact talaga. At nakakalungkot ngayon, ang ganda na sinasabi mo, may mga siraulo pa rin sa comment section na hindi nila matanggap na what you're doing right now is you're just... hindi ko maintindihan minsan eh. So, you think, susuko si Casimero dito gaya ng ginawa niya sa Africa? Or you think... sige. So, sa prediction na tayo, Pao. Prediction. Ano sa tingin mo? Okay. I am predicting, kahit magalit kayo sa akin, pero ito yung fact. Sabi ko kahapon, matter of fact lagi tayo. Yung matter of fact, bago ako nag-conclude sa sa prediction na to, ano ba yung facts? Si Sanchez active, 'di ba? Kakalaban lang nung July. Si Casimero 1 year layoff. Yep. Ang ensayo over a month. So, yun yung mga factors na tinitingnan ko. So kung 1 year layoff ka, tapos yung over a month training mo, may ring rust ka dyan for sure, hindi mawawala yan. 'Di ba? At si Sanchez, nakita ko yung mga laban, talagang makikita mo durable, typical Mexican mga kaibigan. At may chin. Ang masasabi ko dyan, 5 rounds pataas, maaring sumuko, maaring dahil sa pagod, o maaring dahil sa body shot, TKO victory in favor of Saul Sanchez. Facts yan. Hindi dahil sa may issue kami ni Casimero, o kaya magkaaway kami. Hindi. Tiningnan ko yung mga tawag dito, mga dahilan na pwede ko makonsider bakit ako magko-conclude ng ganun. This is also given the fact kasi I believe na, sabi ko nga, mas mataas yung level ni Casimero pa rin sa experience sa lahat. Sa tingin mo talagang wala kumbaga matitiko niya. Kasi totoo naman, mas maraming magaling na nakalaban si Casimero kaysa kay Sanchez eh. Well, alam mo bro, 3 division world champion siya for a reason. Yes, that's correct. Yes. That's correct. But lamang pa rin yung gutom, yung hard work ng isang active fighter pagdating diyan. Kasi kung lagi mo lang dadalhin, okay na pala ako kasi ang kalaban ko hindi pa nag-world champion, ako 3 division world champion na ako. Kahit ano mangyari, kahit hindi ako mag-ensayo, mananalo ko. Hindi tama 'yon. Alam mo, sabi nga ng mga legends, 'di ba, napakahirap umakyat sa taas. Ang mahirap ay magstay sa taas. Correct. Diba? Kung ikaw na yung hunted, hindi na ikaw yung hunter. Yes. Lahat sa'yo nakatingin. Let's say narating ni Casimero yung 3 division world champion, former 3 division world champion. Question is, nananatili ba siya dun sa level ng kompetisyon na gayang nakikita niyo sa kanya dati against Sulani Tete,
against sa ito kay I'm Not Rowing, against sa si Duke Maika. Yeah. Nakikita nyo pa rin, again, let's say, isama na natin tong kay Rigondo. Nakikita nyo pa rin ba yung level of performance niya? So, yun, may ano tayo eh. Plus yung factor pa na by Feb next year, 36 years old na siya. Time flies. Akalain mo pa ikaw magsi-50 ka na. 'Di ba? Hindi mo talaga masasabi. Ang oras napakabilis, dumadaan ng parang kahit magsisikwenta na ako, kita mo naman pogi pa rin. Pero ito, yung sa sinabi mong yan, regarding kay Casimero, nalulungkot lang ako. I don't know, kasi agree ako sa'yo na hindi na ganun yung level niya. Is it because yung mentality niya he's no longer hungry? Or do you think he's still hungry pero hindi nakasabay yung hunger niya sa kanyang discipline? Or is it yung team lang talaga niya? Hungry siya pero yung team niya is just so-so kasi. Aminin na natin. Kumbaga, kahit gano'n hunger pa ba siya? Pero yung team niya kasi hindi kaya ibigay yung level na hinahanap niya. Ano ba sa tingin mo ang talagang naghila sa kanya sa bababa? Aside from yung coach niya na matik na hindi na natin kailangan pag-usapan, is it more of the environment or is it really his mindset? Wala na rin. Alam mo, yan ang mga isa sa mga what ifs nang hindi lang ikaw, hindi lang ako, at siguro lahat ng naniniwala, sumusuporta, dating kaibigan niya. Siguro ang dami niya ding mga dating kaibigan na nanginaya, mga kaibigan din natin. Yeah, ngayon, kung ikaw nandun ka na sa level na yon, 'di ba nung 2021, bro? Grabe yung plano sa kanya noon eh. After the Rigo fight, kakalabanin. Kung nandito pa si Champ Donaire, nandito kanina, nakita ko. Alam niyo ni Champ Nonito na December of 2021, maglalaban. Ka-message ko actually. Ka-message ko si Nonito. Message ko. Kung manalo siya doon, pumayag na po dapat si Mr. Honda na maglaban sila March or April ng 2022. So napakarami pong diba nandun ka na sa peak mo, tapos may magkakaroon ka pa ng mga desisyon na 'di ba hindi tama. Makakaapekto talaga to sa 'di ba sa karera mo at hindi na maibabalik 'yun eh. 'Di ba? Sayang. So kung tinatanong mo pa yung mentality, I think siguro somehow hindi na siguro niya makita na 'di ba? Ano ba, nandito pa ba ako? Or marami na kasing umuusbong na bagot malalakas ngayon eh. 'Di ba? Baka he's just doing this for him to bring food to the table. Siguro hindi naman masama 'yon. Practical lang 'yon. 'Di ba? Or ninanamnam niya na yung mga nahuhuling opportunity for him to earn money, which is not bad. Kasi kung meron ka pang fame na natitira, might as well use it. Diba? Yes. Might as well use it kaysa naman magmukmuk ka at magdamdamin mo yung depression na dapat nakalaban ko si Donaire, dapat nakalaban ko si Inoue, dapat nasa Amerika pa ako. So, siguro, para sa akin, thankful na lang sila dahil may isang Masayuki Ito pa na nagtitiwala sa kanila. And para naman sa iyo, Janrel, bilang dati tayong magkakasama, yung mga opportunities na yan, dapat hindi nyo na yan pinapalagpas eh. Di ba? Sayang. Pero umakyat ka na ng timbang, hindi ka na 118, 122 ka na, tapos disappoint mo pa yung mga naniniwala sa'yo. Galing sa kaaway mo, dapat inayos mo na yan. Di ba? Yeah. Dapat inayos mo na yan. Alam mo, kung mag-e-exit ka man or mag-e-exit ka sa sport, let's say natalo ka man pero sa isang marangal na paraan, okay pa rin yun eh. Kesa yung hindi ka pa man lumalaban, ang dami ng issues. Di na nga pangit eh. Sabi ko nga kanina, yung mga Hapon, if you came in on time, you came in on your weight, on target, tas ang ganda ng pinakita mo, natalo ka, iaangat ka pa nila eh. Yes. Pero pag ganyan, hindi maganda eh. Nakikita mo si Vince Paras, di ba? Itong sila Froilan Saludar, kahit, di ba yung palitan ng panalo-talo, palitan ng panalo-talo. Yeah. Pero nabibigyan pa rin ng opportunity. One thing also, alam mo yan, nakailang laban ka na sa Japan. Alam mo ang mga Hapon on the dot yan eh. Yes. Pag sinabi po nilang ang weigh-in 10:30, di ba? 10:29 pa lang magtatayuan na yan. Yeah. I know yan. I've been there twice with dalawang weigh-in.
Alam mo, kalaban ni Astrolabio, grabe talaga. Sobrang hands down ako sa mga Hapon. Pag sinabi nilang ganitong oras, hindi sila magsisimula hanggat wala pa yung oras na yon. Pero pag ganun ka, ano sa kanilang oras eh. That's why they're successful eh. Parang anyway, sagrado sa kanila yung oras. Which is sa ating mga Pilipino, di ba? Pag sinabing Filipino time, anong call time ko pa? 9. Mga alas 10 pa yan. Di ba? Pero sa Hapon, pag sinabi nilang 10:30, makikita mo talaga yung pagka-disiplinado ng kultura ng lahi nilang mga, ewan ko ba dyan. Speaking of disiplinado at saka Nonito Donaire, I just wanted to mention this. While you're here, gusto ko lang i-mention to. Kausap ko si Nonito. Sabi niya, "Sorry Pao, I'm with Jake Paul. Here's what I have to say. Hopefully the weight is made. The penalties will be what Sanchez decide. And bigger gloves and rehydration. We have to accept it. But if they fight, we can never count out JC. Mabuhay Pilipinas, sabi lang niya, for all Filipino boxer, basta suporta kasi dugong Pilipino." Yan, kahit anong manager, anong promoter, dugong Pilipino, suporta siya. So, yun lang ang sinabi niya. Iniimbita ko kasi umakyat eh. So, I just read it with you. Yan. Actually, yan. Usapin kay, ito kay Nonito Donaire. Ang dami ding mga hamunan-hamunan na naririnig ko ng, ewan ko, dito sa kampo ni Casimero. But, again, dito that separates these legends. Kasi isama na natin si Nonito Donaire doon. Former, I think number 2, pinakamataas niya, pound for pound. Senator Manny, nung rank number 1 si Senator Manny. Dito makikita kung ano nagsiseparate dito sa mga elites na to. Ano yung makikita nyo? Disiplina. Discipline, diba? Disiplina. Never nyo makita siguro yan na may mga ganyang problema. Diba? Nonito Donaire, Manny Pacquiao, siguro sino pa sila, hindi all na natin nakabutan sila Flash Elorde. Nakakwento na lang sa akin ng papa. Pero, di ba, syempre, the great Flash Elorde or yung mga sila Luisito Espinosa. Pero, siguro, yung mga ganito, di ba, fighters, if you are watching, mga young generations ng boxers or MMA fighters, let this be an example, di ba, para kayo ay talagang, wag nyo nang tahakin yung mga landas na pinili nila. Di ba? Kung sino man yung mga naniniwala sa inyo, nag-handle sa inyo, igalang nyo, suportahan nyo, do your part as a fighter, 'di ba? Make weight. Ganun ang trabaho ng fighter eh. Pag boxer ka, ano ba trabaho mo? Labanan yung hinarap sa iyo, kunin yung timbang. Yung promotion siguro ano mo na 'yan. Leave it to to your PR manager siguro or your manager, 'di ba? Yung mga ganyan-ganyan kasi hindi mo 'yan magagawa ng all man, 'di ba? O one man show ka. Na correct. Ako hindi naman ako boxer, but I will still give my advice. And I just wanted to make sure na nandito ka rin. Sa akin, stay professional. Stay professional. You're an athlete. You're a world champion. Stay with your level. Huwag kang bababa. At unang-una sa lahat, normal ang kritisismo. Dapat you have to accept that. Even Manny Pacquiao, sobrang daming nagki-criticize din dyan. So, dapat hindi mo pinapatulan yung mga di mo ka-level. Yun ang problema eh. Tsaka sa akin bro, ako nga yung isa sa nagsabi na mag-trash talk. I-trash talk mo yung kalaban mo and stay professional. Huwag mo personalin. Ang problema, nasobrahan bro yung Team Casimero. Inaway pati mga I think that was 2019 when you are encouraging fighters to do sabi ko, pero pagkatapos nun, bati-bati just to sell the fight. Pero ang sinasabi ko, yung kalaban mo, yung i-trash talk mo, hindi yung media yung ita-trash talk mo, yung kaibigan mo ita-trash talk mo, tapos mag-uusap kayo ng yung tungkol sa yung promoter mo, ita-trash talk mo. Si Raulo lang yung magta-trash talk sa promoter. Promoter yung ta-trash talk mo. Maglalaban ba kayo? Di ba? So, I mean, learn from it and okay na magbenta ng laban but stay professional. Yun ang akin. Yan ang tatandaan nyo lalo na pag umakyat na yung level nyo. I mean, in this day and age, sabi nga ni SB sa akin, boss, tanggapin mo na. Ito na yung bagong entertainment. Yes, pero, I mean, stay professional pa rin, especially sa level mo. Hindi ka naman vlogger eh. World champion ka eh.
lagi niyong Nakikipag isipin, anuhan ka sa amin. sa mga up and coming, no, ang mundo ng boxing, napakaliit lang. Lahat Yes. po kami, nagkukrus ang landas each and every time. Halimbawa, magkagalit kami ni Pao, tapos sa isang event, magkakatrabaho kami. Di ba? Mm. Wala tayong choice para kundi magkita-kita kada event. Siguro yung iba may nagkakaroon kami ng mga misunderstandings, may mga miscommunication sa boxing event, magkakatrabaho kami, magkakasalubong kami. Ganun po Yeah. kaliit ang boxing industry. Kaya kung magsusunog ka ng tulay sa boxing, maling-mali, or sa MMA or sa anumang mga Yeah. combat sports, maling-mali, awayin mo ang mga organizers, ang mga promoters, maling-mali. Yeah. Di ba? Saka normal lang bro na may hindi talaga magkagusto sa inyo. Hindi pwedeng 100% solid. Masyadong hindi pwedeng pangit magsalita. Normal lang yan. So, ayun na, again, just stay professional. At this is a very unfortunate na ang dami niyang criticism. Sinabi ko na, tapos ito na naman, paulit-ulit, nakakalungkot na Casimero fans deserves more. Sa Yes. dami ng supporter niya, alam mo, bro, dinisappoint niya yung Casimero ako fans. naman naniniwala ako na yes, maraming sumusuporta pa rin sa kanya. Pero you guys Yes. need to understand, nung magkakasama po kami, kasama kami ni Pao na nag-build sa inyo para magkaroon kayo ng ganyang klaseng, di ba? That's correct. Mga- That's correct. Mga army. Kaya ang sakit nun eh. Ang Oo. sakit nun bro. Pero shoutout muna kay Sir Jerry Balmes, isa po Ay, Sir sa Jerry boxing Balmes, manager. ito po. No man is an island daw. That's correct. Yes. I mean, Totoo yan. di lahat magkakagusto sa atin, pero we gotta stay professional in our level. Nakakalungkot to. Pati nga yung nakikita kong video na inaasar ako. Sabi ko nga sa kanila, matanda na ako, mukha lang bata. Pero ako ang tatay ng vlogging talaga, ng boxing. Lahat kayo nang galing sa napupunan ko. Just to give them an idea, bro. Nakakasakit. Baka siguro yung mga bagong fan ni Casimero. Nung pong time na tinuruan pa lang sila ni Pao mag-vlog. Actually, hindi pa sila nagba-vlog noon eh. Nung lahat pa ng tao ay against them, against us, 'di ba? Kami lang po yung nagbi-build up kay Casimero. Wala pa yan tong sila badong-gatong, wala pa yan. 'Di ba? Kami yung nakikipaglaban at nagpapaliwanag sa tao ng angas niya, ng ugali niya, 'di ba? So may mga nangyari lang, ganun ang nangyari kaya ganito kami ngayon ang sitwasyon namin. Pero guys, kung yan ang inaano ninyo na, oy, itong dalawang to ganito ganyan. Pao Salud and myself, I can say na kami po ang mga unang nagtrabaho niyan nung okay pa kami para makilala sila at respetuhin sila ng tao, i-justify yung ginagawa nila, 'di ba? Na hindi maangas lang yan pero kaya niyang patunayan. Yun sadly now, 'di ba? Yun ang problema. Kaya i-level mo yung angas mo. I-level mo. Yung output hindi kagaya ng dati na he will prove all of his doubters wrong. Ganun kasi yung 'di ba? Ganun kaya po siya naka-gain ng respect dati because yung yabang niya at ang dami niyang doubters, after every fight, he proves all of his doubters wrong. Ganun ang nangyayari dati. Ngayon iba. So, kapag ganun ang output, 'di ba? Kailangan i-balance mo din. Hindi mo mailakad yung ngawa mo. Kailangan i-balance mo 'yon. Yun na nga. And actually ako nalulungkot ako na dito darating. Ang ganda sana ng istorya niya sa boxing. Ganito. Kalaban niya, sarili niya ang tumalo sa kanya. Yun lang masasabi ko. Grabe, naging seryoso usapan natin. Hindi, ako pa, sabi ko nga sa'yo, mahinahon lang ako ngayon. Kasi, una, nagtitipid salamat may salamat. may event ako mamaya. Well, hanggang dito lang muna ako pa kasi may mga iba din nag-request ng live ko. Pero mahinahon lang uli ako, guys. Hindi po ako nyo makikitang mag-hyper. Salamat naman. Pananalita sa pagla-live ko mamaya. So, maraming salamat. Panoorin nyo pa rin. Let's see kung anong Dapat lang, ni General Casimero bukas. At sama-sama po natin panoorin. And lahat tayo, mag-reflect tayo sa sarili natin. 'Di ba? At yun, ganun lang. Intindihin nyo yung sitwasyon ng mga bagay-bagay. Si Pao Salud, si Silver Boys, 'di ba? Kung ano man, lahat kami. Pili ko babayad ka na ulit pag nag-retire na si Casimero.
Tingin ko hindi ko alam kasi depende yan, Ay, depende. wait, nga pala, hanggang May 15 pala tong maangas. At Ano? saka syempre Oh. sa mga po-promote ko na baka hindi nyo pa napapanood yung Pinoy Pawn Star ni Boss Toyo nandun kami. Oy, lagyan ka, oo. Bakit mo naman ninano yung Oo. Oo. Okay, okay. Yan Panoorin nyo guys. na-share ko na siya. Hanggang doon lang muna. Oo. Salamat, Pao. Salamat. Kita-kita sa mga events. Okay? Oo. Salamat. Okay, thank you, SB. Bye-bye, bye-bye. Alright, yan po si Silver Boys. Ang ibang version ng Silver Boys, mahinahon at nag-explain siya. At pag ganyan naman si Silver Boys, papakitin natin. Kasi inausap ko muna eh. So salamat po sa inyo lahat. And papa-shoutout si Sir Jerry kay Weljan Mindoro. May laban din po. Next natin ay ipopromote yan. Ang daming boxer na pwede natin i-promote. So shoutout sa laban ni Weljan Mindoro. Asap, gawa tayo ng storya. Ngayon lang, hirap sabayan ni Casimero kasi alam mo naman marami po mga Casimero fans. Guys, last na siguro, si Fred, kanina pa naghihintay and then stop na muna. Kasi si Fred na lang ang pinakamatibay dito na naghihintay eh. So, pagbigyan ko lang, lahat bumaksak na eh. Fred, ikaw na lang nag-iisang natira sa backstage eh. Go bro. Nakamute. Pinutin mo muna yung unmute. Ayan. Go. So, sir, good afternoon po. Ayan, ako din nagulat din. Ay, hindi pala ako nagulat sa naging resulta kasi. Kasi nga, ayun nga, yung pinaka-el promotor dyan, yung kanyang Kuya Lods na walang abang alam kundi magpa-hype lang sa reels ng kanilang FB page.